Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is February 1 pa lang 2026 at tayo ngayon ay pupunta yan sa may Clifford Gilmore Tower, sa may Gilmore Avenue in Domingo Street, Valencia, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may A Plaza Studio 2 Castillas Street, Barangay 479, Sampaloc, Manila. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Maintenance sa diabetes sa cholesterol, kasabay niyan, Vanidar. May 5 free vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection, tulong iwas pamimitis with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanidar. Unilab quality yan. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. Tahanan by Sala. Stream now on iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital music stores worldwide. May high cholesterol o diabetes? Oh no! Block the bawal with Glucopro, the super fiber drink. It helps block sugar and cholesterol spikes after meals with proper diet and exercise. Yes! Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan. Madalas ang iniisip ng ibang tao, ang makahanap ng tao kasama sa buhay, ang magpapasaya at kukumpleto sa kanila. Sino naman ang taong magmamahal sa akin? Wala namang kumapansin sa tulad ko. Sa dami ng bituin sa langit, saan ba nakaukit yung itinatadhana pag-ibig? Kapag handa na ako mismo magsasabi sa'yo na ginawa ko ang lahat para maging proud ka sa akin. Astro 5, Mondays through Fridays. Simula 7 to 9 a.m. sa GMA. Ang GMA Integrated News. Sinisigurado ang mabilis na pag-alit ng headlines, breaking news at mga special coverage sa pamagitan ng ating Super Radio Station. Pick up po dito ba sana? Sarap na. Akala ko mayroon dito lobby. Tiyo. GMA Integrated News. Jose Gomez, nakatuto, 24 oras. Liza de Castro proud na dumalo sa kanyang kauna-unahang International Film Festival sa Europe. At sparkle artist Arabel de la Cruz maging sa International Singing Competition na Vail Cup Korea. Non-stop ang pagtutok nito sa 24 oras nito. Stream now on Apple Music, iTunes, Spotify, and other digital music stores worldwide. Labing isang mangisda na iligtas mula sa lumubog nilang fishing boat sa Batara sa Palawan. Philippine National Police muling nagbabakalaban sa muling paglaganap ng cryptocurrency at online investment scam. Department of Health hinimok ang mga biyahero na sagutan ng mahal
of declaration form kontra Nipah virus. Pagkasunod na oil price hike, asahan daw po natin sa Martes. Yan po ang ulo natin mga balita sa Story Outlook. Ngayon naman sa mga detalye. Inaresto po ng Quezon City Police si Police Senior Master Sergeant John Molinito, ang asawa ng pinaslang na police si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molinito. Tinuturing na ngayon si Molinito bilang suspect sa pagkawala at pagpatay kay PSMS Dayan at sa kanilang anak na si John Ismael na natagpuan ding patay matapos mawala noong nakaraang buwan. Ayon po sa QCPD, kabilang si Molinito sa 4 na suspect na nasa kustudiya na ng mga pulis at sasailalim sa inquest investigation ngayong araw. Patuloy ang investigasyon ng NCRPO at QCPD para tukuyin kung ano talagang motibo at ang iba pang posibleng sangkot sa krimen. 3 bangkay pa ang na-recover ngayong linggo sa karagatang sakop ng Haji Muhammad Basilan matapos lumubog ang MV Tricia Kirstine 3 noong nakaraang Lunes. Ayon sa Philippine Coast Guard, natagpuan ang mga labi malapit sa Balok Island at inasahang dadalhin ito ng PRP Tumata sa Zamboanga City ngayong araw. Sa pinakahuling tala, 39 na pasahero at crew ang kumpirmadong nasawi sa trahedya. Nagbabalak na rin pong magprotesta ang isang youth group sa Huloslu para manawagan ng pananagutan mula sa shipping company na nasa likod ng trahedya. Nailigtas naman ng Philippine Coast Guard ang 11 mangingisda mula sa lubog na fishing bangka na FPCA Milda sa karagatang sakop ng Batarasa, Palawan. Ayon sa PCG District Palawan, nakatanggap sila ng report mula sa may-ari ng bangka na nagkaroon ng puntas sa hull ang fishing vessel at pinasok ng tubig bunsod ng malalakas na alon at hangin. Nakalipas ang ilang oras, natagpuan ang bangka at agad inilikas ang lahat ng sakay bago ito tuluyang lumubog. Ligtas at wala namang maluwang na sugatan doon sa mga pasahero. Pagdating po sa Port of Batarasa, ini-assess muna sila ng MDRRMO bago pauwiin. Ayon sa PCG, nakatas na ang alerto ng mga himpilan sa Palawan para mas maigtingin ang pag-inspeksyon para sa kaligtasan ng handaan sa maritime emergency. Alas 6:21 na unang gabi, 6:21, nagbabala ang Philippine National Police sa publiko na magdoble ingat laban po sa dumaraming cryptocurrency at online investment scams. Yan ay matapos makapagtala ang anti-cybercrime group ng mahigit 300 kaso noong 2025 kabilang ang crypto-related cases. Sinabi ni PNP Chief General Jose Medancio Mertates Jr. karaniwang modus ng pag-aalok ng high return. Ayon po ng Philippine National Police, itimo ang anumang investment platform at mag-ingat sa nila'y guaranteed high profit scheme. Iwasan din daw magbigay o magbahagi ng bank details online at agad mag-report sa mga otoridad kapag mayroong kahina-hinalang aktibidad. Samantala, inihikayat naman ng Department of Health na mga pasahero ng galing sa labas ng bansa na sagutan ng maayos ang Health Cover Declaration Form para maiwasan ang pagkalat ng Nipah virus. Sinabi sa DZM ni DOH spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo, na nakapwesto ang mga tauhan ng Bureau of Quarantine para i-monitor ang temperatura ng mga pasahero. Bagaman na nakukuha sa close contact ang Nipah virus, hindi niya kailangan magsuot ng face mask para rito dahil hindi naman ito airborne. Una nang sinabi ng Bureau of Quarantine na pantay sarado nito ang mga pasaherong galing India kasunod ng naitalang 2 kaso ng sakit sa naturang bansa. Atensyon naman po sa mga motorista. Muli pong asahan natin ang dagdag presyo sa produktong petrolyo sa ika-4 na sunod na linggo. Big time ang sirit sa diesel na nasa 1.40 hanggang 1.60 kada litro, habang 60 hanggang 80 sentimos sa gasolina at 90 sentimos hanggang 1.10 sa kerosene. Yan ay bunsod ng pagbaba ng produksyon dahil sa winter storm sa Amerika at ang mas matinding sanction laban sa Iran. At yan po ang mga sariwang mga balita, mainit na balita ngayong Sunday evening para sa Story Outlook.
Ako naman ho yung lingkod na Profesor ng Bayan, Ricky Rosales. Yan ang istorya kakabang-abangan. Ngayon, Ricky Rosales ang maghahain ng mga story also. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, and worldwide. Sa lahat ng mga suki natin, DZMM Radio at DZMM Teleradio all over the Philippines and all over the world. Tama po kayo, linggo po ngayon ng gabi, at dahil mabilis ang araw ay unang araw na po ng Pebrero ngayon. Buwan naman sa buwan ng Pebrero 2026, sana po ay napamahinga kayo ngayon ng ayos, nasa maayos na kalusugan, maayos po yung pangangatawan, nasa kondisyon, lalo na po sa may mga hanap buhay, matindi, kailangan kumayon dahil bukas ay Lunes na naman. At doon sa mga can't afford na magpakuya-kuya-kuy, kailangan magtrabaho, ala po tayo magagawa. Okay, so welcome po sa Story Outlook. Yamaya ho ay magtatalakay tayo ng dalawang usapin na tumatagos sa ating lahat. Usapin, pagkamat alam kong bugbog na sa balita nitong nakaraang weekend, ay may layo ho tayong makakuha ng mga bagong perspektibo at kaalaman sa ating gagawing episode ngayong gabi. Bago ang lahat ay nasa linya na natin ang ating weather forecaster mula sa Pag-asa DOST para sa ating lagay ng panahon. Panahon, patrol! Si Kaalzar Aurelio mula po sa Pag-asa DOST. Kaalzar, magandang gabi po. Magandang gabi, naasahan ng maulap na kalamitan na may mga kalat-balat na pag-ulan at isolated thunderstorms sa Visayas, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate dahil sa siyudad. Kaya paalala sa mga kababayan mo natin na patuloy tayo mag-ingat at mag-alerto dahil posibleng magdulot ng pagbaha o pag-ulan ng lupa, dulot ng pag-ulan. Samantala sa lalaming bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila ay magiging maganda at maliwas panahon dahil hindi bahagi ang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan maliban sa mga isolated na pag-ulan. Walang gale warning pero pinag-iingat po namin ating mga kababayan na may balak o may paplanong pumalaot sa ating karagatan dahil sa pag-ulan, dulot ng silay at yung ating lagyan natin karagatan Kanto lang po? at tama hanggang sa maalon. Wala naman tayong namomonitor na NPA o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at Philippines sa labas nito. Sige, bumalik to. Maraming salamat, Kaalzar Aurelio mula po sa Pag-asa DOST. Story Out! Yes! Ang inyong lingkod, Ricky Rosales, nagkamamaya po 7:30. Yan, may mahigit 1,000 na Ayan na pala. tayong nanonood Kasi ngayon para sa YouTube. makabulta na rin. Kunin nyo, ha? And po sa mga nasa radyo, kumusta ko kayo? Sige. Pagbalang po. Harap na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po. Sa mga